Biglang lumiko ang 10-wheeler na yan at nabundol ang motorsiklo sa kabilang lane sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Naipit ang rider na nabalian ng paa at nagtamo ng mga sugat. Sa pahayag ng truck driver sa mga pulis, nawalan siya ng preno. Nasa ospital pa ang rider na magsasampa ng kaso. Halos nagunahan naman ang dalawang SUV na yan sa Lipa, Batangas nang mabundol ng isa ang motorsiklo sa harapan. Sugatan ang rider. Mabilis na tumakas ang SUV. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng driver. Nawala ng tirahan ang nasa 20 pamilya sa Santa Mesa sa Maynila dahil sa sunog. Bukod sa kagamitang tinupok ng apoy, nadamay rin ng ilang alagang pusa. May report si Von Aquino. Inakyat na ng mga bumbero ang bubong ng mga bahay sa Cid de Dios Street, Barangay 632, Zone 64, Santa Mesa, Maynila. Ayon sa may-ari ng bahay, dito raw sa ikalawang palapag na pinapapahan nila, nagsimula yung sunog kung saan naroon yung 14 na inaalaga ang mga pusa. Ayon pa doon sa may-ari, wala daw doon yung mga borders na mangyari yung sunog. Hindi na rin kinaya ng fire extinguisher. Siguro tinutukan niya ng electric fan, ported pusa, baka natalunan nila or natapunan ng tubig, whatever, di ko rin ma-sure. Pagdating dito ng tropa, malaki na daw yung sunog. Nadama yung mga kasunod na bahay. Ilang alagang pusa ang natrap sa nasunog na bahay. Nakaligtas naman ang isang pusa. Pero hindi pa tiyak kung isa ito sa 14 na pusa sa kwartong unang nasunog. Tinurn over ang sugatang pusa sa barangay para maibigay sa may-ari. Ang ilang tenant sa paupahan wala na ring nailigtas na gamit. Tumalon pa nga ako dahil bumabaksak na yung apoy po. Meron naman kaming daycare na maliit, bakanting lote, siguro pwedeng maggawa ng tent para for the meantime meron po silang pagpapahingahan. Sa investigasyon ng Manila Fire District, 3 bahay ang nasunog. 20 pamilya ang nasunugan habang tinatayang nasa 500,000 pesos ang halaga ng pinsala. Isang bumbero ang nagtamo ng minor injury. Bago sana umalis sa mga bahay, tanggalin muna natin yung mga nakasaksak. Naapula ang sunog na umabot sa second alarm mag-alas 9 ng gabi. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakaranas ng rotating power interruption ng libo-libong customers ng Meralco sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal. Bunsod yan ng red alert status sa Luzon Grid hanggang kaninang alas 11 ng gabi. Ayon sa Meralco, nasa 250,000 customers sila ang nawala ng kuryente. Naka-yellow alert status na ngayon ng Luzon Grid. Tatagal ito hanggang alas 12 ng hating gabi. Nangangamba ang ilang residente sa Taguig sa sunog na pwedeng idulot ng salas-salabit ng mga kable sa kanilang barangay. Problema rin yan sa iba pang syudad kaya tatalakayin na ng Metro Manila Council. Narito po ang aking report. Pumuesto na sa bubong para malapitang makapagbuga ng tubig ang mga bomberong rumesponde sa sunog sa Caloocan City kagabi. Hindi bababa sa 10 bahay ang nasunog. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Mahigit 600 fire incidents ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa Metro Manila simula Enero ngayong taon. Numero 1 sanhi ng apoy ang paninigarilyo na sinundan ng electrical ignition dahil sa loose connection at overloading. Sa Barangay New Lower Bikutan, Taguig, lumulundo na ang mga salas-salabit na kable sa sobrang bigat. Ang posteng pinagsabitan ng mga kable, tumatagilid na. Minsan nagsiklab na yan, pati dito Pag may dumadaang sasakyan na malalaki nasasabit. Sabi ng barangay, karamihan sa mga kable ay sa telecommunication at cable companies. Most probably may mga wires dyan na deadline na, hindi na nagpapangsyon. Sana, bago magkakabit yung telco, tanggalin na muna nila yun. Balak ng barangay na magpasa ng ordinansa laban sa pagbibigay ng bagong permit sa pagkakabit hanggang di inaayos ang mga luma. Delikado nga raw ito, sabi ng BFP. It can contribute sa mabilis na pagkalat dahil probably meron din niyang conductor sa loob ng wirings nila. And once masunog na yung pinakabalat, so open siya na maaaring dumaloy yung kuryente po. Tatalakayin na ng Metro Manila Council ang problema. Nagkasundo nga naman po ang mga mayors at ang kanilang mga representatives na sa kanya-kanyang mga lungsod namin ay makipag-ugnayan sa iba't ibang telcos. Ang Meralco, patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga LGU, telco at cable companies para maayos ang mga nakalaylay na kableng nakasabit sa poste nila. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang mga telco sa bansa pero wala silang tugon.
Lusot na sa ikatlo't huling pagbasa ng Kamara ang panukalang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Tanging Pilipinas at Vatican na lang ang natitirang estadong walang divorce law sa buong mundo. May report si Tina Panganiban Perez. I ask you. Hindi lahat ng kasalan, happy ending. Tulad ng kay Mila, di niya tunay na pangalan. Pinilit siyang magpakasal sa lalaki na kabuntis sa kanya. For 9 years, tiniis ko lahat ng pang-aalipusta niya nang walang nakakaalam na kahit sino. Walang nakakaalam na muntik na niya kaming mapatay na mag-iina sa loob ng bahay 2 beses. I am mentally, physically, sexually abused. Lahat ng pang-abuso po. House Bill number 9349 is approved on third and final. Kaya nang lumusot sa Kamara sa ikatlo't huling pagbasa ang panukala para sa absolute divorce, naiyak sa tuwa si Mila. Sa panukala, kailangang magpetisyon sa korte para sa divorce ang isa sa kinasal o ang mag-asawa. Kasunod niyan, may 60 araw na cooling off period kung saan pwedeng magkabalikan na mag-asawa. Pag di na talaga kayang ayusin pa, magsisimula ang pagdinig. Kabilang sa grounds para payagan ng absolute divorce, ang physical violence sa asawa o sa anak, pagpilit sa asawa o anak na pumasok sa prostitusyon, drug, alcohol at gambling addiction, marital infidelity, pagtatangka sa buhay ng asawa o anak, at pag-abandona sa pamilya. Mas mura rin daw ito kaysa ibang paraan ng hiwalayan dahil hanggang 50,000 pesos lang ang gagastusin ng nagpetisyon. Posible ring di na pagbayarin ng kahit anong fee ang petitioner kung ang halaga ng ari-arian niya ay di lalagpas ng 2.5 million pesos. Pero kung mapapatunayan ng korte na isa sa mga kinasal ay pinilit ang kanyang asawa na magpetisyon para sa divorce o kaya nagkuntsabahan sila, makukulong sila ng 5 taon at pagmumultahin ng 300,000 pesos. Pag di naman nagbibigay ng sustento, pwedeng pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 pesos at pwede pang makulong. This is half the battle won for us. Doon tayo pupunta sa Senado upang ma-aproban ang counterpart measure. Wala akong balak dumiin pabor o kontra dito. Sabi ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, hindi nito sakop ang mga kasal na binasbasan ng simbahan. Hindi rin daw solusyon ang diborsyo sa mga problemadong pagsasama. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit na karanas ng pambubuli, pinaalahanan daw ng kanyang mga magulang ang bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo na huwag mawala ng tiwala sa sarili. Ang kanyang kwento sa report ni Aubrey Carampel. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Miss Bulacan Chelsea Manalo is the new Miss Universe Philippines. Mula sa runway walk hanggang sa question and answer portion, angat ang beauty, wit, and personality ni Chelsea. Tinanong siya kung paano niya magagamit ang pagiging beautiful and confident niya to empower others. As a woman of color, I've always faced challenges in my life. I was told that beauty has a standard, actually. But for me, I have listened to always believe in my mother, to always believe in yourself, uphold the values that you have in yourself. Because of these, I am already influencing a lot of women who are facing me right now as a transformational woman. I have here 52 other delegates with me who have helped me to become the woman I am. Half American si Chelsea. Pumanaw na raw ang kanyang biological dad at lumaki na siya sa kanyang stepfather. Advocate for indigenous people rin si Chelsea at hindi rin siya exempted sa mga pangbubuli. We all go through challenges, we all go through that phase. You know, I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants. You know, I didn't have that color, that hair, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself. There's a story for you to tell, and this is me right now. Besting other 52 candidates, si Chelsea ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant sa Mexico. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang babae kasama mo ay hindi tao. Isa siyang
eksena sa My Guardian Alien lalo pang tumitindi. Dapat daw abangan ang pagkakamabutihan ng mga karakter ni Marian Rivera at Gabby Concepcion at ang susubok na humadlang dito. Barbie Forteza at Jack Roberto nag-food trip sa Tagaytay para sa kanilang 7th anniversary. Naramdaman mo ba yung 7-year itch? It takes a lot of work to keep the love alive. Pag-corona ni Sparkle Beauty Queen Michelle D kay Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo, aliw sa netizens. Michelle hindi rin makamove on. Pero approve sa netizens ang final walk niya bilang Miss Universe Philippines 2023 kung saan muli niyang isinuot ang wangod-inspired black gown. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.